Dahil sa worsening cardiogenic shock, nag-decide ang team na mag-insert ng intra-aortic balloon pump or IABP. Ang IABP ay inserted through the femoral artery and positioned sa descending thoracic aorta. Gumagana ito through a process called counterpulsation. Kapag diastole, nag-i-inflate ang balloon para madagdagan ang blood flow papunta sa coronary arteries. Kapag systole naman, mabilis itong nagdi-deflate para mabawasan ang afterload at mapadali ang pag-pump ng puso. The benefits of IABP include improved coronary perfusion, reduced myocardial workload, and improved cardiac output. Unfortunately, despite ng IABP support, critical at unstable pa rin yung pasyente natin. Persistent pa rin yung hypotension niya at may evidence pa rin tayo ng poor tissue perfusion. So dahil dito, hindi sapat yung mga gamot at yung IABP natin. So nagdesisyon ang cardiogenic shock team na mag-initiate tayo ng VA ECMO. Ano ba ang VA ECMO? Ang VA ECMO stands for Venous Arterial Extracorporeal Membrane Oxygenation. It provides both cardiac and respiratory support. So sa VA ECMO, ang blood ay kinukuha mula sa venous circulation, dinadala papunta sa oxygenator para ma-oxygenate yung blood natin. At ibinabalik naman sa arterial circulation. So parang pansamantalang tumutulong ang machine na ito sa trabaho ng puso at baga natin habang nagre-recover yung ating pasyente. So after ng ECMO initiation, napansin natin na may improvement sa hemodynamic status ng pasyente natin. After ng assessment, ang map ng pasyente natin ngayon ay 72 mm mercury. Nag-increase na din yung urine output niya, nag-decrease yung lactate acid level, at saka meron na tayong better tissue perfusion. So this indicates that ECMO is helping maintain adequate circulation habang nire-recover yung puso ng ating pasyente.